Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Matinding kontrobersyang bumabalot ngayon sa administrasyon ni Pangulong Kuting matapos matuklasan ng mga kahinahinalang detalye sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or mas kilalang SALN, ang naturang dokumento na nagsisilbing talaan ng yaman at pagkakautang ng isang pampublikong opisyal ay naging sentro ng masusing pagsusuri ng mga mambabatas. Dahil sa mga nakitang irregularidad, agad na nagpatawag ng mga agarang pagdinig ang mga miyembro ng Kongreso at Senado upang siyasati ng issue. Ayon sa mga ilang ulat, may mga hindi tugmang information sa deklarasyon ni Pangulong Kuting, kabilang ang mabiglaang pagtaas ng kanyang riches na hindi maipaliwanag ng mga nakaraang pahayag ng kanyang tanggapan. Kinakailangan magkaroon ng malinaw na paliwanag ito, ani ng isang senador na nanguna sa pagsusulong ng imbestigasyon. Ang tiwala ng publiko ang nakataya. Dapat nating malaman kung may nilabagbang batas o nagkaroon ng hindi tamang deklarasyon sa kanyang salin. Ilan sa mga miyembro ng Kongreso ang nananawagan na ipaliwanag ni Pangulong Kuting ang mga pagkakaiba ng kanyang mga naunang salin at ng pinakahuli niyang isinumite. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang kampo ni Kuting at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag hinggil sa isyu. Samantala, nag-ugat ang investigasyon sa gitna ng mga lumalabas na aligasyon ng katiwalian na ibinunyag ni Kati Binag, isang testigong naglabas ng mga ebidensya laban sa mag-asawang Pangulong Kuting at unang ginang na si Smugs. Ang mga bagong impormasyon sa salin na ng Pangulo ay lalo pang nagpapataas ng tensyon sa gitna ng mga kontrobersya na kanilang kinaharap. Dahil sa sunod-sunod na iskandalong lumalabas, patuloy na tinututukan ng publiko ang magiging hakbang ng Kongreso at Senado sa investigasyon. Marami ang umaasa na magiging patas at malalim ang gagawing pagsusuri ng mga mambabatas upang mailabas ang katotohanan at mapanagot ang mga sino mang may sala. Sa ngayon, patuloy na sinisiyasat ang mga dokumento at inaasahan na sa mga susunod na araw ay mas magkakaroon ng malinaw na direksyon ang investigasyon. Hinihintay ng publiko kung ano ang magiging depensa ni Pangulong Kuting sa gitna ng mabibigat na aligasyong ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Imbestiga. Para mapatunayan mo na ikaw ay malinis, ibigay mo sa amin, sa akin mismo personal, yung statement of assets, liabilities, and net worth mo. At titingnan natin, pag-aralan ko, at magsumite ka sa akin ng certificate galing dyan sa probinsya ng Pampanga na nakalista kung ano ang iyong mga lupa at inyong mga kung saan matatagpuan at magbigay ka rin sa akin ng lahat ng certificate ng Land Transportation Office kung ano ang iyong mga sasakyan. Lahat. So ano pa, magbibigay ka rin sa akin ng iyong listahan ng iyong bangko at i-open mo kasi sabi mo, willing ka pumirma ng waiver ng iyong bank secrecy. Ng iyong waiver, ibig sabihin, pwede nang buksan. So bigyan mo ako ng waiver mo at ako mismo ang titingin, hihingi ng request sa mga bangko mo. Ha? Lahat yun, lahat ng bangko mo. Hinahamon kita, Mr. Jing Capil. That's the only way to settle everything. Kung talagang ikaw hindi nagsisinungaling. Ha? Tapos ikaw naman, Congresswoman Jinky Luistro, total ikaw naman pinakamatalino dyan sa grupo ninyo. At kailangan suportahan ni Congressman Dan Fernandez na siyang tatakbong gobernador sa Laguna. Para ma-enhance, para baka palang tutulungan kita sa kampanya mo sa Laguna, ay pati ikaw naman, Robert A. Barbers,
para matulungan ko kayo ni ng kapatid mo si Lyndon Barbers sa iyong mga kampanya dyan sa Surigao del Norte, sa Surigao City. Suportahan mo ang panukala na batas. Magsusumiti ako ng panukala ng batas na ang salin ay mandatory na bubuksan. Hindi na pwedeng babakuran ng Supreme Court at saka ng Sandigan Bay o ng Ombudsman. Kasi binabakuran eh. Kaya tanggapin na natin ang katotohanan, ilagay ninyo sa batas. Amyendahan ninyo Republic Act 6713 na dudugtungan ninyo ng batas na kung saan sasabihin diyan na kapag ikaw ay opisyal na ng bayan, wala good as sinurrender mo na ang iyong pribadong buhay. At it is understood na hayaan mo na ang mamamayan mag-request sa inyong mga salin para naman at all times, that's the only system of check na masisiguro natin na matatakot ang mga opisyal ng bayan natin kagaya kay Jing Capil na magnakaw mula sa mga kabad ng bayan. Di ba? Ganun lang talaga kasimple. So ang aking rekomendasyon kung talagang maayos kayo ng mga congressman ay tanggalin nyo na bank secrecy na karapatan ng lahat ng opisyal ng bayan. Mapapolitiko man o yung ina-appoint. At kailangan sa divestment procedure, amindahan nyo ang Republic Act 6713. Malabo kasi ang nakalagay sa Republic Act 6713. Ang nakalagay sa 6713 para kung paano mag-divest ay babasahin ko ang batas. Sabi nito sa Section 9, Republic Act 6713. Sabi niya sa English, a public official or employee shall avoid conflicts of interest at all times. When a conflict of interest arises, he shall resign from his position in any private enterprise within 30 days from its assumption of office and or divest himself of his shareholdings or interest within 60 days from such assumption. The requirement of divestment shall not apply to those who serve the government in honorary capacity, nor to laborers and casual or temporary workers. So sa akin, tanggalin na lang itong exemption. Ang sino mang gusto magtrabaho para sa pamahalaan natin ay walang karapatan na magtago-tago ng kanilang kayamanan. Sapagkat, klarong-klaro po, sa Section 1 ng ating Article 11 ng Constitution, na a public office is a public trust. So iyan po ang aking pinaglalaban. Na dapat ang divestment ay klaro. Hindi lang yung sinasabi, ano bang ibig sabihin ng divestment? Ang problema sa divestment na ginagawa ng mga opisyal ng bayan ngayon ay gagawa lamang sila ng tinatawag na assignment of rights. I-assign nilang karapatan sa kanilang korporasyon sa kung sino kapag anak din nila. Kaya gagawa natin ng kuratilya, ikaklaro natin na kailangan hindi lang i-assign, ibenta. At saka kailangan magbabayad sila ng buwis at ibenta sa mga tao na hindi nila kamag-anak. Ganon ang requirement. Kung gusto mo maging mayor, ay kung may negosyo ka, ibenta. Kasi kung may negosyo ka, sasabihin mo pa, ay kaya po ako yumaman kasi may negosyo ang asawa ko. Correct? Si Lito Lapid, kaya yumaman at ang paliwanag niya sa pagyaman niya para mabibigyan niya dahilan ay sasabihin niya maraming negosyo misis ko na si Marisa. Tadeo Lapid. So ganun po ang ginagamit nyo na dahilan kaya kailangan kung ikaw ay may-ari ng Jollibee, kagaya kay Edward Hagidorn, at kung gusto mo na maging mayor, benta mo sa ibang tao ang share mo sa Jollibee. Ganun na kasimple. Kasi kung hindi mo ibenta, dapat ang pagbentahan mo ay hindi mo kamag-anak. At dapat magsumiti ka ng iyong pruweba na nagbayad ka ng buwis sa pagbebenta ng iyong shares of stocks. At kung hindi mo magagawa, yan ay maging basihan para tanggalin ka sa pwesto. Ganon ang gagawin natin. Ganon ang rekomenda. Kung ako'y maging senador, ganon pong gagawin ko. Kaya, Congresswoman Luistro, kung talagang magaling ka na congresswoman na hindi ka nagnanakaw sa iyong
distrito, ay panukala mo na yan. Kung hindi nyo, gagawa ko ng panukala at isusumiti ko sa inyo lahat. At pwede lang ito, halimbawa, may sinusakan, aking kinakampanya na nabubuo tayo ng tinatawag na puwersa ng puwersa ng maralita, at itong ating ibibigay na panukala na gagawin ng mga congressman at saka mga senador. Na, una, ang divestment, pagbebenta, pagtatanggal ng sarili sa mga negosyo nyo, kailangan ibenta, hindi lang kunwari lang. Ang isa pang dahilan nakita ko sa divestment na issue nito, ehemplo ko, si Congressman Aurelio Dong Gonzales ng Pampanga. Ang inaakusahan siya sa ombudsman na siya na yung congressman, project niya sa Pampanga ay para sa kanyang distrito. Siya pang kontraktor, siya pang supplier. Ang ginagawa, sabi na nag-divest naman daw siya, inassign naman niya. Kanina mo inassign? Sa mga anak mo? Sa asawa mo? Hindi po pwede yan, Congressman Dong Gonzales. Pangunahan mo na ang panukala ng isang batas, ang divestment, ibenta mo ang iyong share, pati ng asawa mo sa ibang tao. Pati mga anak mo, dapat ganun ang batas. Pati mga anak mo na may negosyo ay mapipilitan isurrender nila ang kanilang negosyo kung ang isa sa kanila ay sasali bilang isang opisyal ng pamahalaan. It's either by election o by appointment. Ganon sa tingin ko ng nararapat na gagawin para panahon na magsimula na ang malinis na serbisyo sa bayan. Kasi, bakit malinis? Kasi walang iniisip na interest na negosyo. So, tuloy-tuloy na lang siya. Ganon po ang isa. So, isang pamamaraan din na yung ibang mga negosyante ayaw nang sumali sa politika kasi mawalan siya ng karapatan sa kanyang negosyo. Baka lalong malulugi siya. Ganon po ang mangyayari dyan. Di ba? Di ba magandang panukala? Kaya, kung ako naman tanongin nyo, ay dapat ganon na talaga gagawin. Sa divestment pa lang yan na issue. Sa salin naman, babalik ako, kailangan ang salin ay gumawa ng batas na bigyan ng karapatan ang mga mamamayan na pwede silang mag-request ng kopya ng salin kahit ng Chief Justice sa Supreme Court. Di ba? Kasi sa ngayon, binabakalan, ulitin ko lang, binabakuran ng Supreme Court ang salin ng kanilang mga justices. So, pero dapat gumawa ng batas para wala ng kawala. Para ang mga judges natin ay matatakot na tumanggap ng pera. Sa totoo lang, with due respect, Chief Justice Alexander Gismondo, marami ka pong judge na tumatanggap ng pera. So the only way na para maibsan o para malabanan yung pagtatanggap ng pera ng mga huwis ninyo ay hahayaan na lang ninyo kaming mga tao, mag-request kami ng salin para malaman namin kung sa unang halimbawa, ganito, i-demonstrate ko sa inyo kung paano malalaman. Halimbawa, si Jing Capil. Ang alam ko kay Jing Capil, bago siya naging politiko, ay negosyante daw siya ng medical equipment. At ang sasakyan niya ay iisa lang. Ang naalam ko, sasakyan niya ay Mitsubishi. So kung hindi ko magkamali, ay Pajero. So ngayon, nung sumali siya sa negosyo, sa politika, dumami, nagdagdag. So malalaman natin ngayon na paano lumaki at magkano ang inilaki ng kanyang kayamanan. Pag every year, kada taon ay nagsusumiti si Jing Capil. So malalaman ko yung Jing Capil, mula noong 2013, magbigay ka po ng tinatawag na salin mo. 2014, magbigay ka rin po. 2015, magbigay ka. 2016, magbigay ka. All right, naging kapitan ka, magbigay ka pa rin, hindi ka exempt. 2016, 17, 2018, 2019, naging mayor ka, magbigay ka. So ngayon, ibabangga ko yan, alamin namin kung magkano sahod mo, ibabangga namin ang sahod mo at alamin ko rin, kailangan magsumiti ka kung ilan ang anak mo, ilan ang bahay mo, makikita naman dyan para malaman namin kung magkano ginagastos mo at sino-sino ang kasama mo sa bahay para malaman namin kung magkano dapat ginagastos mo sa bahay mo. At ibabawas namin yan sa iyong sahod.
siyempre magkakaroon ng neto. So, ibig sabihin, sa ordinaryo na pag-iisip, kung ang kayamanan mo ngayon, halimbawa, pagpasok mo sa politika ay 10 million ang nakalagay, pati bahay mo, pati bangko mo, pati lahat na ng property mo, pati stakes, kung may kumpanya ka, lahat na 10 million. Pagpasok mo sa mayor, ang sweldo mo sa mayor, 150,000 halimbawa. Ang 150,000 mo, may allowance ka pa halimbawa na 100,000 din, 250,000 naman. So ngayon sa 250,000 naman, alamin na yon kung ilan ang mga tao sa bahay mo, kung 10 o 15, ilan tao, pinakain mag-average tayo. Sinabi ng neta, sapat na 64 pesos kada tao sa tatlong kainan, isang umaga, breakfast, tanghali, lunch, at saka, wala, hindi makatao itong nida na to. Tinatabunan lang nila ang nangyari na yung taas ng presyo sa panahon ni Bongbong Marcos. So dahil sa mataas, ang mangyari ay gusto nila tabunan na palpak ang pamahalaan ni Bongbong Marcos. Oh. So ngayon, sa totoo lang, ang ginagamit yung paglabas ni Jimmy Guban na tinuturo si Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte, tinuturo si Pulong Duterte, tinuturo sino pa, si Michael Yang, si Charlie Tan, lahat-lahat na, tinuturo. Ha? Nakikita ko niya na totoo lang mga yun, totoo yun. Pati nga si Asierto, totoo yun. Ang problema lang dito, naging traidor sa bayan itong si Dick Gordon, senador. Kung hindi siya nag-traidor, ay hindi na sana natuloy-tuloy pa yung mga magnetic lifter na yun. Magnetic lifter, Bisaya, pag-pronounce ko, pasensya na. So, ngayon, traidor din sa bayan si Gordon. Sa totoo lang, bakit yun? Tatakbo pa ata pagka-senador. Huwag nyo na pagbigyan yan. Ngayon, nakita ang bandang huli, inaaway sa Duterte, nag-imbestiga siya sa Parmali. Oh. So anyway, yan po ang paraan ng mga Marcos na gigibain si Duterte para matatabunan nila yung bad performance ni Marcos. Kaya dapat magkaroon din ng salin para si Marcos, lahat ng mga opisyal niya, malalaman natin. O, Jing Capel, di ba? Isasabitin mo ba? Ikaw, Lito Lapid, magsabit ka rin ng salin mo. Yan lamang ang tanging paraan. Kaya challenge ko kayo, Congresswoman Jinky Luistro, total matalino ka naman, sabi nila. Ha? Magsumiti ka ng batas at susuportahan kita na gawin mo na po ang salin ay obligado na ibibigay sa lahat ng mga mamamayan na magre-request ng kopya. At magsusumiti kayo, maliban sa salin, idadagdag nyo sa batas na magsumiti sila ng listahan ng kanilang property certified. Sila na mag-certify para ibabangga natin yan sa listahan ng property ninyo doon sa assessor's office. At kung ikaw ay mag-opisyal na, ilagay nyo rin sa batas na wala ka ng karapatan maging pribado ang bank accounts mo kapag ikaw ay nag-opisyal na. Ilagay lahat yan. Sa divestment, kailangan totoong bentahan ang mangyari, binabibitawan mo ang iyong negosyo. Hindi kagaya nyo kay Aurelio Dong Gonzales, kagaya niyan kay Governor Henry Sevilla Uwaminal, siyang may-ari ng construction, siya rin ang congressman, siya rin ang kukuha ng SOP sa congressman, siya pang kontraktor kukuha ng ganansya ng congressman, ganansya ng kontraktor, siya pa rin supplier. Oh, nangyayari yan dahil pinapaikot ninyo ang batas natin. Tapos ang galing nyo pa magtago ng ebidensya. Kaya ikaw, patunayan mo, maritis ka lang eh. Oh, ganun mangyayari kung sino. Pero kung minsan may matatapang na mga vlogger na kahit medyo kulang ebidensya, bumabanat. Sinusugal ang sarili na kung kakasuhan ng libel, baka makukulong pa. Ginagawa ko po ito, ladies and gentlemen, wala na pong ibang paraan kundi sumugal. Wala nang ibang paraan para labanan itong talagang napakatalamak na pagnanakaw dito, left and right. Kaya nga, sabi nga naalala ko bago namatay kumanta ang kaibigan ko si Jogard de la Torre. Kukurakot din sila doon sa left.
nagkukurakot din sila doon sa right. I said, money, money, money. Oh, yun. Naalala ko lang si Jugred de la Torre na barkada ko. Barkada namin ni Percy Lapid. So, hindi ba? Sensible yung aking panukala. Ha? Jinky Luistro, I will praise you to high heavens. Si Dan Fernandez, si Robert Ace Barbers, kaysa yung every now and then mag-imbestiga kayo, mayroon naman pagnanakaw nangyari. Every now and then, mayroon naman droga na nangyari. Pero kung aayusin ninyo ang SAL-in-law na wala nang makailigtas, lahat ay obligado magpakita ng kanilang kita, madali, wala man. So halimbawa, balik ko sa example kay Jing Capel. Nung naging mayor siya, wala pa siyang kondo. Pero anong gagawin ni Jing Capel para hindi siya mabibisto? Ipapangalan niya sa iba. Gets mo? Oh. Ngayon, siyempre marami iba diyang mga swapang o kagaya niya kay Lito Lapid. Ang dami niya ng mansion. Malalaman natin ngayon kung paano niya kinita at saan kinita. Oh. Ilalagay kung magkano ang halaga ng bahay. Kung ang sweldo ni Jing Capel, 250,000 a month. So, binawasan na expenses 200,000. So, ibig sabihin, ang neto niya, pwedeng tumubo ang kanyang property by 50,000 pesos kada buwan. Eh kung sa loob ng 10 buwan, 500,000 pesos. Kung sa 12 buwan ay 600,000 pesos. Diyan natin masusukat. Hindi ba tama dapat? Anong klaseng pamahalaan tayo na hinahayaan natin na malulugbok ang ating bayan? Ang lahat na lang nakaw dito sa left, nakaw dun sa right. Kayo mga congressman, magnanakaw kayo lahat. Bakit? Oh, hindi nyo nga mapatunayan. Sa totoo lang, bakit kayo sumusuporta ng tudo kay Romualdez? Anong dahilan, Aber? Sige nga. Hindi ba binibigyan kayo ni Romualdez ng 5 million kada isa sa inyo? Ay, nako. Kasuhan nyo ako kung gusto nyo. Kasi sigurado, tatayuan ko yan. Na namigay si Romualdez sa inyo, tag 5 million. Kasama sa binibigyan dyan si Richard Gomez. Kasama binigyan si Erwin Tolfo. Kasama si Luis Trojan. Kasama si Dan Fernandez. Kasama si Robert Ace Barbers dyan. Sa binigyan tag 5 million. Kapalit ng inyong suporta kay Romualdez. Kasama kayo lahat dyan. Ilan ba ang mga hawak ni Romualdez? 300 plus na congressman. Oh, saan niya kinuha? I-multiply natin. Ha? So, 300 times 5 million. So, 3 times 5, 300 times 5 is 1,500 plus million, 1.5 billion ang binibigay ni Romualdez sa lahat ng congressman na kakampi niya. Saan niyo kinukuha yan? Aber, sa bulsa mo magagaling? Paano mo dinajustify yan, Mr. Martin Romualdez? Magpapatiwakal ako kung hindi totoo sinasabi ko. Pero magpatiwakal din ako kung mayroong aamin dyan. Sino bang aamin dyan? Aber, sabihin sa Biblia, o kung sino umaakusa, yan ang unang bumato. Yan po, kababayan ko, ang nangyayari sa ating bayan. Kaya hindi matitigil itong droga kasi may pera. Pogo, may pera. Hindi ako naniniwala na ibaban niya ni forever ni Bunggit. Gagawin lang, ibahin lang ang pangalan niyan. Sa ngayon naghanap sila ng pangalan. Mabaho na kasi ang Pogo. Hindi naman pwede ang Pogi. Pang ano lang yan, pang Harry Roque lang yan. Ano naman pwede, hindi naman pok. Masama naman yung pakinggan. Pangit, mabaho. So anong nga na pwede? Nako, baka gawin na OGO. Overseas Gaming Operation. Talagang, ladies and gentlemen, saan kayo pupunta? Mabuti pa ngayon. Saan ka makakita ng pamahalaan na sasabihin, magsisinungaling pa kung magkano pangangailangan ng mga tao, bawat isa, para labang makakain sa 3 bisis ang araw, sasabihin niya, 64 pesos?
64 divided by 3. Sige nga, sino makasagot na tama? Kung 60 divided by 3, kasi 3 days 3 meals, breakfast, lunch, tsaka dinner. So, tag 31 pesos, 21 pesos kada isa. May sobra pa na piso. Tingi. Paano mo pagkasen yan? So, kung 21 pesos ang budget mo, rice pa lang sa Jollibee, 10 piso na ba? Alaming 15 pesos ang isang cup ng rice. Wala na, tapos na buhay. Ano ba yan, Bongbong Marcos? Bakit sinabi ng iyong NIDA na 64 pesos kasi sa Pilipino? Ngayon, yung akusasyon ni Jimmy Guban sa mga Duterte, sinasabi, sumagot si Sara Duterte, ay, pakana lang nila yan kasi hindi na nila mapapakain ng Pilipino sa mahal. Oh. Ano ngayon yan? Si Bato naman, umiiyak naman kasi may ICC. So anyway, hanggang dyan lang muna tayo. Ang sa akin lang is, una, ang mga bata sa Pasay, asikasuhin ninyo. Kung hindi kaya ng Mayura, kasalanan ni Mayura, pinayagan niya ang tinatawag na demolition. Ang demolition po sa ilalim ng Republic Act 7279 ay papayagan lamang kung may relokasyon. Pero walang binigay na relokasyon yung Mayura nyo. Sa sunod, huwag nyo nang iboto yan. Ang isang mayor din sa Kapil, huwag nyo nang iboto yan. Hanggat hindi ka magbigay ng salin mo. Ikaw Mayura, Amy, magbigay ka ng salin mo. Alam ko, kumita ka dyan sa SM. Sa reclamation na project ng SM. Ay, nako. So yun tawag na lang tayo. Romel Bingson, magandang umaga. Magandang gabi pala, Manhattan's Best. Regine Usan ang si Regine pala no, Manhattan's Best, Josephine de Loberis, Imor Nibal, Diyos ko talaga ang pera, binaliwala ng Diyos. Ong Bu of two. Anong nangyari sa pagpunto mo sa hearing? Wala ka palang, may ebidensya ako. Ano ka ba? Bobo ka ba? May ebidensya ko. Sinabi ko ng ebidensya ko na kinwenta ko na 12 million kada taon ang kinukuha niya sa buwis ng real property tax at kanyang business tax. Yan, ebidensya na yon. Ano ka ba? Napakabubo naman ninyo. Meron ba magnanakaw, nagpaplasta ng ebidensya? O bobs ba kayo? Kaya nga, kailangan natin salin eh. Okay. So si Helen Baguio, si Pres Perez, si Brad, Loretta Grande, tapos si Masil Smile, Gia, Ruel Cagbay, si Jigger Yarte, Rosillier, Lasvilla, mahirap talagang masugpo ang korupsyon sa ganitong batas natin. O, tama ka. Kaya nga, hinamon ko kasi sila na baguhin nila. Gintong nga, dapat all written form. Tama. Risa Ho Santiago, Gandibding, Gabs Jeremiah, salin ng mga Duterte. Ilabas din. Hindi lang kay si Marcos, si Duterte ilabas din. Tapos si Gintong nga or agreement ng mga corrupt na official. Alex Ramiro, magandang gabi po, Tony. Toto, iniutos po ni Digong kay Ombudsman Martires ipagbawal. Kaya nga dapat yan, bastos talagang Digong Nens, tutulang. Rolando, magandang gabi po. Bobby Maso, good evening. Mike Fickelson, dapat i-lifestyle check. Ang mangyari nito, tayo iniimbita ko kayo na mag-citizens lifestyle tayo. Gagawa ako ng pangkopyahan ninyo, checklist ko anong gagawin ninyo sa para pag-lifestyle check ng inyong mga mayor dyan sa inyong bayan. Pati inyong mga konsihal, pati inyong mga gobernador, vice-gobernador. Ganun ang gagawin natin. Simple lang naman yan, arithmetic eh. Kung meron sila noong 2024, pagpasok nila, 2025, ano na nadagdag sa kayamanan nila, kanila kunan nyo lang ng video. Araw-araw na video. Pag araw-araw sinasakyan, malamang hindi nakapangalan kay Mayor yun. Nakapangalan sa ibang tao, pero sa kanya yun. Ganun ang ginagawa.
Titina Gallardo, Maayong Gabi Engineer, Amping Kanunay, Eleanor Claveria, Johnny Joe, Ningas Kumon lang, ginagawa ng mga Congress. Yun, tawa ka, Ningas Kumon talaga, dapat yan ang mga batas na ginagawa nila. Margarita Tadeo, ang problema kasi pag ginawa nila, sila rin nadadali. Lynn Mulado, Lunas Upids, Zen's Music and Bilans. Good evening po, Dr. Toto, watching you from Australia. Yes, dapat maghahamon siyang patunayan niya. Dapat, ulitin ko lang po ha, kami dito kasama ko rin itong mga United Filipino Against Crime and Corruption, kami po ay nagdeklara, lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat ng mga opisyal sa bayan natin, lahat ng district engineers sa DPWH, lahat ng mga district engineers sa mga flood control projects, lahat ng DSWD officers, lahat na is pagsumite kayo ng katibayan in the meantime na hindi kayo ay malinis. Magsumite kayo. The only way for you to submit is kahit listahin nyo lang under oath, pirmahan nyo sa dulo at ipanotaryo. Sabihin nyo kung ano ang inyong property sa ngayon at sabihin niyo na wala kang ninakaw at pangatawanan ninyo para pwede kayong kakasuhan at ikukulong kung kayo nagsisinungaling at mahuli. Tandaan ninyo, ang mga Pilipino na mamamayan ay walang obligasyon magpatunay kung sino ang nagnakaw sa mga ating mga pamahalaan. Ang may obligasyon sa ating pamahalaan na may obligasyon sila magpatunay na wala silang ninakaw. Ha? Ulitin ko lang, ang mga mamamayan kagaya ko ay walang obligasyon na magbigay ng ebidensya para patunayan na nagnakaw si Jing Capel. Pero si Jing Capel may obligasyon na magpapatunay na wala siyang ninakaw. Huwag niyang itapon, babato niya, sabihin kung makapatunayan mo, ibibigay ko sa iyo. Yung sagot na yan, ibig sabihin, yan na pong indikasyon na meron. Kasi may ibibigay eh. Pero ang tao na magsabi, pasensya ka na, Atty. Toto, wala po talaga akong wala po talaga, hindi totoo po yan. Pero mga ganon, mga body language, the manner of speaking, makikita mo na sincero ang salita. Pero ito, patunayan mo. Sa iyo, ibibigay ko sa iyo kung mapatunayan mo. Eh di, meron. Nagkipaglaro ka pa? Heidi Pamiton, Atty. Ba't punta ka sa hearing? Wala ka naman. Ay, ito naman isa to. Heidi, hindi. Naintindihan mo ba sinasabi mo, Heidi Pamitan? Ang problema sa'yo, pasensya na, ang hina ng utak mo eh. Sabi ko na nga, ang may katibay, ang may obligasyon magpatunay, ang opisyal ng bayan. Binabaliktad nyo, yung tao eh. Oh. Rims, good evening po, Atty. Toto Cabunyog, Ernesto Gabito, di yan gagawin ng mga kongs, parang pansariling nagbigti. O tama nga, totoo nga. Hi po, good evening, Dr. Toto Kasing, watching from South Korea. Raul Javante, Richard De La Cruz, si Kong Luistro, pag binigyan ay ayuda, ay obligadong ilista. Dapat ilista nyo ang lahat ng perang binigay sa inyo ni Romualdez. Bigyan nyo kami accounting kung paano ginastos yung mga 5 milyon na binigay ni Romualdez sa inyo. Ha? Congressman Luistro. O hanapan mo pa ko ng ebidensya? Ay, nako. Sabihin ko siya, wala akong ebidensya. Pero ikaw may obligasyon magpatunay na wala kang tinanggap. BM na hearsay ka na bawasan na naman tao na niwala sa'yo. Pakiramdam mo lang yan. Dapat mag-isip din kayo ng malalim. Kayo mga mamamayan, may obligasyon ka mag-isip ng malalim. Lahat na lang naman magnakaw ang nasa posisyon, kawawa ang Pilipinas. Jose Bonete, Tony Kausing, good PM po. Ingat po kayo sa mga magnanakaw na politiko. Believe po ako sa katapangan niyo dahil pumunta kayo sa balwarte ng mga dragoon. Lacoste. Manhattan's Best, good PM. Hersey, Congressman Luistro, Imor Nival, magandang gabi po ulit sa iyo, Engineer Toto. O sa La Union, si Imor Nival. Alolalya, good evening po, Atty. Toto Bunyog. Alolalya, JC James, si Dick Gordon, talagang doble kara yan. Noon pa man sa Senado, binibiran niya si Senador Trillanes noon na hearing na tungkol sa kay Paulo Duterte. O nga, Joseph Sevilla. Alam mo kung hindi lang nag-traidor ito si Dick Gordon, wala sana itong problema. Malamang maaga pa lang hindi na nakabirada si Duterte. Totoo, sinayang yung pagkakataon. Marami na sana naniwala sa iyo kung sa iyo kaya lang pumunta ka ng gira walang bala. Alam mo, ang problema sa mamamayan natin, mababaw ang utak. Hindi nyo naintindihan ang takbo.
Kaya, itinatanggap ko na rin. Ganun talaga mamamayan natin eh. Hindi nag-iisip ng malalim, kaya madaling nanuko sa buto. Ultimo, 500, bumubuto. Si Manhattan's Best, Mr. Hershey. Tawag niya ko, Mr. Hershey, bahala ka. Kasi yun na lang yan. Nitikita nyo ng kabubuhay ninyo, hanggang dyan na, hindi ko, bahala ka sa buhay nyo. At least ako, meron akong makakain araw-araw. Kayo, hindi ko alam. Tiger Lily, good evening, sir. Al, sa lahat. Alolaya, Rems, thanks, sir, all. Emmanuel Doblas, dapat may ebidensya ka, idol, wag puro Hershey. Alam mo, Emmanuel Doblas, ulitin ko lang sa iyo. Kung magaling na magtago ng kayamanan, yung kalaban mo, hindi ka makakuha ng ebidensya. Pero, asahan nyo, may nangako sa akin magbibigay. Ganun na kasimple ang advantage ng mamamayan. Lods Villa, tama po yun, idol, dahil makikita naman yan doon sa mga binubuwisan niya noon. At marami naman tutulong sa iyong mga makakaalam ng pag-aari ni Kapil. Sa ngayon, tinatawagan ko lahat ng taga-Purak dyan, bigyan nyo ko ng ebidensya, ipasa sa aking messenger. Alolaya, Tagalili, good evening. Rems, thanks, Sir Olalia, and came to you, sir. Manhattan's Best. Mr. Chair, this hearing is for the aid of legislation. We don't need hearsay evidence there, Luis. Alam mo, Luistro, dapat pinapakinggan mo pati hearsay evidence. Bakit? Diyan mo malalaman ngayon ano ang gagawin mong batas para maggabot mo ang problema. Halimbawa, kung ako congressman, gagawa ako ng batas na pag mapatunayan, halimbawa, na sa isang bayan, ang buwis ay hindi na nababayaran, automatic na pinapalagay na batas na ang nagnakaw ay mayor. Maglagay na ng batas na ganun. Hindi pwede na patunayan nyo. Hindi pwede, automatic na. At saka, automatic na, kung meron kang ninakaw, automatic na magre-require sa mayor na nagnakaw na magsubmit ng katibayan kung saan napunta yung pera. Hindi ka, isauli niya. At saka may kulong pa. Alam mo, Joseph Sibilya, sinasabi mo, Attorney Prudent, pwede sa korte yan. Ang sa ating pinag-usapan kung paano matatapos itong korupsyon sa bayan natin. Kasi kung tayo magiging korte-korte lahat, wala pong nakukulong na mga korap. Bihirang-bihira lang. Magbilang ka. May nakulong ba na mga korap dyan? Kukunti lang. Mga napulis lang. O maraming congressman nga dyan na acquitted pa sa mga napulis na kaso eh. Aprida, magaling sila magtago ng pera kasi Jesse James, palagay ko, sangkot din dyan ang waiting family dyan sa Pampanga. Totoo naman. Richard de la Cruz, engineer, request, pakiawit yung kanta ni Percy Lapid. Nathaniel Orbi, tama kasi natuto, sama ka na lang, sama na lang requirement pag-file ng candidacy sa Comelec. Tama kasi, sama na lang. Ano ibig sabihin? Heresy na naman yun. Joseph Sevilla, yan ka na naman. Pag hiningan ka na naman, iresibo, zero ka na naman. Ay, si Joseph Sevilla, bubo kasi ito. Pasensya ka na, Joseph, ha? Sevilla, bubo ka kasi. Hindi ko alam saan ka nag-aral. Ibig sabihin, ang lahi mo, bubo. Pasensya ka na. Manhattan's Best, 5 billion na naman ang yung last hearing, tinanggi mo 5 million. Hindi 5 million, Manhattan's Best. Kinlaro ko, hindi ako nagsalita ng 5 million a month. Sinabi ko, 72 million kinuha niya sa 3 taon. Mula sa property, real property tax. Ikaw, bubo ka rin, Manhattan's Best eh. Pasensya ka na, lahi nyo bubo eh. Kaya napapaluko kayo sa mga politiko nyo. Ang Hilo kay Mabaw, unsubscribe na ko, pasensya na po. Sige, mag-subscribe ka. Walang problema po yun. Mag-subscribe kayo. Joseph Sevilla, sinayang mo, dapat hindi ka na pumunta sa Congress, nanalo ka na sana. Ay, hindi ako kailangan mananalo para magdakaw. Nako, hindi na. Teresa Verina, our future 20% ito, matapang. Sa akin, tatakbo ako kung sino lang ang naniniwala sa katarungan at iyan lang sa akin. Mag-subscribe na kung gusto mo. Manhattan's Best, I don't give a damn. Bahala ka. Alula niya, mahirap labanan ang nagkampihan pagdating sa kurakutan.
Pero mo, nangurakot na nga tao, kakampihan nyo pa. Diyan ako, bilib ako sa inyo. O sige, Joseph Sibilya, ganun palangan mo. Wala, okay lang, nasa iyo yan. Kamar, makabanding, puro ka hersi, kalbo. O ikaw, kalbo, ikaw, bubo. O, angel, pugot.